Isang magandang morning sa lahat po ng ating taga-subaybay ng programang mga balita at impormasyon. Ito yung nakakasama Lino Amarillas Jr. tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning dito po sa MI4 Online Radio sa Pilipinas. Ngayon po ay July 20. July 20. Yan, ano ba yun? 2024, third Saturday para po sa buwan ng Hulyo. Ano ba yun? Tagal na natin salamin. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, samahan niyo po ako mga ka-MIB, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw nito, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkakalob niyo po sa amin, sa bawat isa. Nawa po ang magapong ito ay maging pagpapala at ibigyan nyo kami ng marami pang mga gawain na mas makakabuti sa bawat isa. Hindi po tayo makasakit ng damdamin, manapay kaunlaran ang ating isang bulat sa ating mamayang Mindoreño. Ito po ang ating samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sumabay po ba kayo sa ating panalangin? At tayo lang mag-ana. Tayo lang po ay mag-share ng ating programa. Nasa ganun po yun. Yun, ang lakas. Lakas ng ating monitor. Share lang po natin, share. Share the program. Share natin. Kanina ba? Okay, share na lang natin sa ano. Pangkalahatan. Yun. Yun, nakashare na po. Yun po yung mga ating mga followers, viewers, baka pwede naman pong pakishare ng ating programa. Okay, kumusta na po? Kumusta na po, Calapeño? Kumusta na, Mindoreño? Aba, tayo po ay nung nakaraang 17 ay wala. Pero tayo po ay may pinuntahan mula po sa bayan ng Puerto Galera, ang the #1 tourist destination sa ating lalawigan na Oriental Mindoro. Noon pong Miyerkules, kaya lamang nakakalungkot, ano? Nakakalungkot po ang ating lalawigan sa kabila po ng ng pagpupursige yung panibagong nasa na ba? Wala. Yung sa kabila po ng pagpupursige ng Puerto Galera ay talaga namang kampay. Na pabalita pa sa isang national na nagkaroon umuno ng pogo. Yun, tayo po ay nagsiyasat doon. Sabi nga nung nakausap nating isang public servant, paano po magkakaroon ng pogo doon? Samantalang niraid po yung business establishment. Niraid ng isang national agency. Niraid at sabi maraming pogo ay wala namang natagpo ang mga naglalaro. At ang natagpo nila ay yung caretaker o manager ng isang resort. Okay, legal naman po ang kanilang pagpunta ron. Meron silang search warrant. Kaya po hindi naka-indicate sa search warrant sa isang resort sa Puerto Galera kung anong kwarto o anong lugar. Ay lahat po ay ginambala. Ginambala nung mga nag-search. Ay naku, walang pakundangan itong mga nag-search na ito. Lahat ng mga kwarto ay inabala. Lahat ng mga tao ay kinatok. Meron pa nga nagsesex pa doon, mawalang galang na. May mga nagsesex pa doon, kinatok ng mga nag-search, kinatok. Di yung mga tao labasan, nakakumot. Napabalita na po ito sa national. Tinatanong nga ni Kabayang kung, uso ba ang pogo dyan? Ay, hindi po. Bakit marami kayong mga turistang Chinese? Abay, sabi nung isa natin nakausap doon, abay kabayan, alangang piliin ng mga business establishment doon kung ikaw ay isang Chinese, kung isa ay isang Koreano, o isa ka mang whatever citizenship you have. At ang may-ari ng caretaker ng isang resort doon, pinipilit na maging Chinese. Samantalang ang kanyang passport ay American citizen. Nakakatawa. Bago din, nung mahabang usapan ng aming isang public servant,
ang ikakasunod doon sa ito, akala nyo, lahat ng mga naka-stay doon, no, natutulog nung gabi, ay naglayasan, naglipatan kasi natakot nga. Natakot nga doon sa mga raiding team. Aba, nakakalungkot, ano? Puerto Galera, kinikilalang tourist destination sa ating bansang Pilipinas, hindi lang sa Mindoro, maging sa iba't ibang bansa. Bago ganun, bigla nyo pupuntahan, inyong balahin. Kaya yung mga tao na naka-check-in doon, lumipat sa iba't ibang tulugan, sa iba't ibang resort. Anong nangyari? Binayaran ng tao, nung mismong caretaker, pati yung mga ticket, nako, ay bago wala naman kayong nagpopogo, isang tao. Bago nabalitaan pa natin na ito'y kakasuhan ng PD, yung Presidential Decree 1602. Ano po yun? Illegal logging. Illegal logging, sorry. Yun po ay illegal gambling. PD 1602. Illegal gambling. Paano magkakaroon po ng illegal gambling? Isa-isa yung tao na kausap nyo. Ano yun? Magbabara mag-isa, magtotonggit mag-isa, magmamadyong mag-isa. So anyway, ito naman po ay napabalita na meron nga po ditong isang Facebook page na nagbabalita mula dito sa Mindoro. Kanyang isinare yung ipinost ng national agency na yun. Ang kaya lamang atila, dapat huwag kayong magpo-post kung hindi kayo sigurado. Alamin nyo muna ang pangyayari. Kasi yung mga post-post yan, nakakahiya yan. Nakakahiya ang ating lalawigan. Kinahiya nyo ang Oriental Mindoro pagka ganyan post kayo ng post, share kayo ng share, hindi nyo man lang inaalam kung ano yung tunay na pangyayari yun. Sabi nga ng isang public servant doon, naku, kailan pa kaya tayo makakabangon? Bumabangon na nga, nalanta ka naman ng ganong usapin. Anyway, ang kailangan lang po natin dito sa ating lalawigan ay kaunlaran. Kaya nga po, dito sa unang distrito, lagi nating sinasambit ang unang distrito sa pangunan ni Congressman Arnan C. Panaligan na talaga namang tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod sa mababang kapulungan ng Kongreso at dito po sa kanyang lugar na nasasakupan. Alam niyo po, nitong kahapon, nagpapa-meeting naman sa orientation ng tupad. True Arnan C. Panaligan pa rin yan. To Congressman Arnan C. Panaligan. Lahat po ng biyaya na pwedeng ipagkaloob sa unang distrito ay kanya pong ibinubuhos. Then yung mga proyekto niya dito, kaliwat kanan, talaga namang hindi magkaubos ang mga project. Yung mga school building, mga classroom, mga drainage canal sa Puerto Galera, napakalaking pondong ibinibigay ni Kong Arnan. Grabe, Grabe talaga si Kong Arnan si Panaligan. Talaga yatang ilang milyon na ba ang naipagkakalab niyo, sir, sa ating mga Mindoro niyo. Dapat po yung ganyan dapat yan ay pinapalakpakan. Yun, isa pa. Isa pa, sir, isa pa. Yan. Ganyan po kagaling ang ating Congressman Arnan C. Panaligan. At syempre, sasamahan po ng makisig na National Government Agency mula po sa Department of Public Works and Highways, First District, sa panguna ni District Engineer Salvador E. Abad. Yan ang mga magka-partner sa kaunlaran. Pag nandiyan ang congressman, nandiyan ang DPWH. At syempre, yung kanilang magaling na Public Information Officer na si Tita Elma Chocson. Yan ang unang distrito. At sa ikalawang distrito naman, ikalawang distrito sa panguna ni Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. Sa kanyang ikalawang termino. At may isa pang termino kaya lang may mga kalaban na hindi maintindihan. Pero sige, okay lang, karapatan nila yan. At ang kanyang kapartner na DPWH 2nd District sa panguna ni District Engineer Annalyn E. Padulyo. Yan ang kapartner ni Kong Boy Umali. Ang kanilang Public Information Officer si Madam Madeline Magluyan. Yan ang una at ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Dapat nating pag-usapan at kilalanin niya mga yan. Ay, sino pa dapat pang pag-usapan? Yung mga mas nakakatulong sa ating bayan sa una at ikalawang distrito. Ano ba dapat natin gawin? Siyempre, yan ang nakakatulong. Dapat sila talaga ang maging bida sa lalawigan.
Ngayon, di ba, bago ako pumarito, kailangan nating magkape. Oo. Everyday in the morning, pagising natin sa umaga, kailangan nating magkape. Okay lang naman yung 3-in-1, pero ako, para po sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, ang aking pong iniinom na kape ay black. Oo. Doon tayo sa black coffee. May kaunting brown sugar. Oo. Yun ang ating nakasanayan. Para bang kapeng pang mahirap. At syempre, hindi lang dapat umiinom tayo ng kape. Mas magandang bigyan natin ng kahulugan kung ano ang kape. O, di ba? Kape sa umaga, meron diyang nagkakape sa hapon. Sabi nga ay pang-alis ng antok. Oo. Pero ito po ang magandang kape. Binigyan natin ng kahulugan kung ano yung kape. Yung KAPE, kung saan po stands, K stands for kausapin. Yan. Kausapin ang Panginoon everyday. Yun po ang kape. Kausapin ang Panginoon everyday. At dyan, siguradong siya ay gagabay sa atin. O, di ba? Ayos, Yun ang kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Di ba? O, nakakatuwa yan. O, pag nakapagkape ka, then, di kayo pag-ising sa umaga, anong gagawin? Imumulat ang mata. Siya nga naman. Then, iinom tayo ng kape. Kaya nga, samahan natin ng pakikipag-usap sa Panginoon. Kausapin ang Panginoon everyday. Yun ang magandang napupulot natin sa pagbabasa ng mga Facebook. Pwede nating sabihin yung mga in good term, in good faith, pero yung mga masasama, huwag na nating ipapahayag, huwag nating isasambulat sa ating mamayang Mindoreño at sa naabot ng himpilang ito. Kumusta naman natin ang Ormeco? Kumusta na Ormeco? Aba, talaga namang lagi natin sinasambit, sana wag kayo mag-due date ng walang pasok. Yung Sabado at Linggo, then holiday. Alam nyo, yun lang naman talaga nagiging problema eh. Yung mga due date na Sabado, Linggo, and holiday. Yan, ito nga, may sikat tayong vlogger, si Gia Vlogs. Ayun nako. Ito, ang sikat na vlogger natin dito sa Oriental Mindoro. Taga saan ka ba, Ma'am Gia? Gia o Gia? Kasi Gia, bahala na. Yan, paborito niyang ang Ormeco. Talaga na, alam niyo, natutuwa naman tayo. Pero kahapon, ang dami pa rin nagpo-post sa patay sindi ng Ormeco. Yung isang sikat na post yan sa Bansod. Punta na din sa Mindoro. Ay bago may nakapost doon. Oo. Ay nako. Alam nyo, dito sa ating lalawigan, merong isang bayan pala, mabalita ko lang. Merong isang bayan dito sa Mindoro, dito sa Oriental Mindoro, maliwanag po. Maliwanag ang kanilang lugar. Simula sa umaga, tanghali at gabi, ay maliwanag. Meron tayong isang lugar dito sa Oriental Mindoro. Kasi, bakit maliwanag? Kasi nariyan sa bayan ng Mansalay, ang pamilya Maliwanag. Yun, kaya maliwanag. Mula po sa buting punong bayan, Ferdinand Totoy Jerry Maliwanag mula sa bayan ng Mansalay. Ito, lagi naman natin sinasambit ito. Kasi dyan ang Mansalay, para na rin sa kabatiran na lahat. Pero alam na ng iba ito Ang Mansalay po ay naging pamilya Maliwanag ang namuno sa bayan. Nagsimula kay Kakang Sergio, yung ama, naging mayor, sa asawa, sa ina, si Madam Terry Maliwanag. Then pang-apat, yung panganay na kapatid ni Mayor Ferdinand, si Jose L. Diponso Joel Maliwanag. And then ito, apat na Maliwanag na, Ferdinand Jerry Totoy Maliwanag. So yun. Ganun ba? Kaya magdilima ng Oriental Mindoro, maliwanag pa rin sa bayan ng Mansalay. Samantala, nitong nakaraang Tuesday pala, baka natin makalimutan. Nitong nakaraang Tuesday, July 16, nagkaroon po ng 8th episode ang kapihan. Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito po ginaganap every Tuesday, 9 ng umaga onward. So, inaabot po ito ng tanghalian. At ito nga nakarang Tuesday, July 16, ginanap ang ikasyam na episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas.
Ginanap po ito sa Oriental Mindoro Heritage Museum sa may Barangay Ibaba, Calapan City, at ang naging pangunahing bisita. Oy, good morning. Si kasama Joey Atwell, kumusta ka na? At ang naging pangunahing bisita po ay mula sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources, Mimaropa, sa pangunguna po ni Regional Executive Director Sir Felix S. Mirasol Jr. So yun, mahabang usapan, napanood na naman ninyo sa iba't ibang online radio, lumabas na sa dyaryo, then dito, naipalabas na rin naman dito kamakailan, nitong weekend na ito, nitong nakalipas na araw, no, naipalabas na po yung kapihan o yung pinaka-press conference o kapihan, at doon po ay nilahad ni Red Mirasol ang lahat po ng accomplishment mula dito sa Mimaropa, especially sa Oriental Mindoro, at dyan ikagapay din na naging pangunahing bisita rin ng mga sentro at ang ating pendro. So wala po tayong distant, itinan po natin dito sa ating kanilang kodigo pinal. Saglit lang, tingnan natin. Nasaan na ba yun? Ito. Kapihan sa Bagong Pilipinas. Aha. Ito. Parang nabura ko yata. So ito po, medyo maliliit kasi. Ito, basahin natin yung isang part, Mimaropa region sold sa largest remaining natural forest, contributing 13.27% of the country's natural forest cover. Kaya ganyan na lamang ang aking pasasalamat sa aking mga kasama sa ahensya ng rehiyon na ito, mula po kay Sir Felix S. Mirasol Jr. sa support, Regional Executive Director ng DENR Mimaropa. Yun. So ito pa, basahin pa natin. Our region also has 69,623 hectares of mangroves. Ito yung mga bakawan, emphasize to ko lamang kung bakit binanggit ko yun, dahil forests are recharged area of our waters. Dito naka-standby yung mga tubig na kailangan natin that ensures the continued supply of water for domestic and industrial use. So ito pa, atin na lang banggitin, We have 18 designated protected areas which are home of unique richness of biodiversity, wildlife, flora and fauna species, and the various ecosystems including the coastal and marine is worthy of conservation and protection for present and future generation. Meron pa dito. Ito yung sinisiguro natin na yung mga tao natin na may lupa ay magkakaroon ng titulo. Kailan ba ito? But not only them, including local government units, kasi may mga munisipyo na hindi sila may-ari kung saan nakatirik, kung saan nakaturok, ang munisipyo nakatirik. We make sure that a special patient is issued to them. Every one of us will not be here pag wala tayong elementary schedules, kaya we put premium of the endeavor. So ito po yung mga naging saad ni Regional Executive Director Felix S. Mirasol Jr. So, every Tuesday po yan na pinangungunahan po ng Presidential Communications Office through Philippine Information Agency dito po sa lungsod ng Calapan. Siyempre, bati-bati po muna tayo. Binabati po natin ng isang maligayang morning ang ikalawang presidente ng Mindoro State University sa pamumuno po ni Dr. Enya Maria Apostol. Good morning, Dr. Enya Maria Apostol. Ito po,
May bago na pong presidente ang Mindoro State University. Mindoro State University ng main school ay matatagpuan sa Barangay Alcate, bayan ng Victoria. Then yung mga iba pang paaralan mula po sa Barangay Labasan, bayan ng Bungabong, Oriental Mindoro. Diyan din matatagpuan ang Minsu. At dito po sa lungsod ng Calapan, matatagpuan po ang Minsu o Mindoro State University sa may Barangay Masipit. Barangay Masipit, lungsod ng Calapan. May nabasa tayo dito. Kung palaging brownout sa Mindoro, nananatiling maliwanag ang bayan ng Mansalay. Ano ba yan? Totoo naman. O, ito pa, may mga fake news na lumalabas. Papalo po ang kuryente natin sa 21 pesos ngayong July. Naku, wag naman sana. So yun, binati natin si Dr. Enya Maria Apostol. Then ito naman po, basahin po natin yung ito po yung school year 2024-2025. Yan, beginning of the school year July 29, malapit na. Last Monday, ikalimang Monday sa buwan ng Hulyo. Then, first quarter examination, September 23 to 24, 2024. Second quarter examination, December 2 to 3, 2024. Christmas break, December 21 to January 1, 2025. Third quarter examination, February 7 and 10, 2025. Fourth quarter examination, April 7 to 8, 2025. End of the school year rights, April 14 to 15, 2025. Start of school break, April 16, 2025. Mandatory break of teachers, April 19 to May 18, 2025. So, yun. Yun po ang ating dates to remember para po sa ating mga paaralan, no? Then, binabati po natin sa magandang morning ang ating makisig at iginagalang na Vice Mayor ng lungsod ng Calapan, Vice Mayor Bim Ignacio. Ba? Ayos ba? Sa kanyang unang termino na marami na pong naisagawa o accomplishment para sa mga mamayang Calapeño. Ito, meron siyang second year report o ikalawang taong serbisyo ng kanyang ulat sa Calapan. Ating mabasahin. Mabuhay, mahal tanan, napakabilis po ng panahon, 2 taon na mula nang kayo ay nagtiwala sa akin at binigyan ako ng pagkakataong maglingkod bilang inyong Vice Mayor. Ikinagagala ko pong ilahad sa inyo ngayon ang aking second year report, July 1, 2023 to June 30, 2024. I am very happy to report na naging very productive ang ikalawang taon ng inyong Vice Mayor Bim at ng ikasyam 9 sangguniang panlunsod. Makikita po sa mga sumusunod na infographics ang aking report. Oo. Bilang presiding officer, nagawa ng SP o sangguniang panlunsod ang mga sumusunod. 52 total sessions held, 406 resolutions approved, 110 hearings and consultative meetings held, 201 barangay and SK appropriation ordinances approved, 33 CSOs accredited, 4 city ordinances approved, 12 appropriation ordinances approved. Ang Calapan City Sangguniang Panlunsod ay tinanghal na regional winner sa JLG 2023 Local Legislative Award. Ito yung sa Component Cities category. Component City, ito po yung pinakamababang city. Dahil meron po tayong urbanized and then highly urbanized. Para naman po sa aking pinangakong serbisyong higit pa sa inaasahan, tuloy-tuloy po ang aking pagtupad nito. Ito po ay kay Vice Mayor Bim. Bukod sa pagiging presiding officer ng Sangguniang Panlunsod, ang inyong Vice Mayor ay nagsikap na makapagdala ng karagdagang pondo at mga proyekto sa ating lungsod. Once again, the numbers will show that I have been true to my commitment of not relying solely on the city budget, but instead bringing in additional funds to our city to augment our limited capital
phase track development and held more people. May pagmamalaki ko po na mga proyekto at programang aking naipatupad ay hindi galing sa budget ng City, Calapan City, kundi karagdagang pondong sinikap kong makuha mula sa nasyonal na gobyerno at mga kaibigan sa pribadong sektor upang mas maraming matulungan. Nakapagbigay na po tayo sa ating mga kababayan ng 6.2 million pesos in financial, medical, and burial assistance to more than 2,000 beneficiaries. 4.5 million pesos o 25 million pesos AICS payout to over 1,385 beneficiaries. Ang dami. 7.8 million pesos to PAD for almost 2,000 beneficiaries. Additional 3,500 bottles of vitamins distributed. Additional 5,000 meals served by Meals on Wheels. 270 test scholars graduated plus 100 more currently enrolled. Various infrastructure projects completed such as CCTV installation, pwede pala ito, multipurpose building, daycare center, farm to market roads, a high school building, and an eco park. Yun. Inilusad ko rin po ang bawat isa magtanim program kung saan nagbibigay tayo ng libreng seedlings sa mga interesadong magtanim sa kanilang bakuran para sa food, sustainability at good nutrition ng ating lungsod. Nakapagbigay rin po ako ng motorized boat sa ilang mangingisda, mga health equipment sa ating mga barangay, health center, school supplies at marami pang iba. Nagpapasalamat po ako muli sa inyong tiwala. Ito po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong Vice Mayor Beam. Inaasahan niyo pong ipagpapatuloy ko ang serbisyong pantay-pantay dahil bawat isa mahalaga. Vice Mayor Beam Ignacio, hashtag bawat isa mahalaga, hashtag 2-year report. Ulat sa Calapan, yun. So, pag dapat ganun, pinapalakpakan. Yun. Isa pa. Kasi 2 taon siya nanunungkulan, 2 taon pala siya nanunungkulan, sa dami na ng accomplishment dito sa lungsod ng Calapan. Sa kanyang parte lang yun, sa parte lang yun ng lehislatura. Sa executive, hindi natin alam kung meron na bang nagawa. Meron na ba? Meron naman siguro. Hindi lang sila showy, Balik tayo sa ating monitor. Sandali lang. Yun. Time check po muna tayo. Meron na po tayong 31 minuto makalipas ang nagmamadaling 10 ng umaga. Ito po ang inyong nakakasama, Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Good morning sa iyo kasamang Omar Clerigo. Yung mga friend natin, mga gustong magpabati, pwede naman po. Manood lang po kayo ng ating programa. Live. Lahat po kayo ay aking babatiin sa abot ng aking makakaya o sa abot ng ating kapasidad. At ano pa ba nangyari nitong ating mga nakaraang linggo? Yun, naalala ko na July 16 po nagkaroon po ng ulat sa lalawigan. State of the Province address ang ating kagalang-galang na Governor Yumulito Bons Tolor. At ang lahat naman po, yung mga ayuda, tulong sa mga naapektuhan ng oil spill, ano pa ba? Yung mga naitulong sa kalamidad, naiulat. Pati yung Ormeco, pinakailaman. Inuulat din pala. Dahil, siyempre, siyang governor ng Lalawigan Oriental Mindoro na palaging brownout ang ating lalawigan at ang general manager ay ang kanyang Kuya Engineer Humphrey Dolor. So, siya na po ang nagulat ng katatayuan ng Ormeco sa ating lalawigan. Okay po yung pag-uulat, pero mas maganda siguro kung yung mismong kapatid niya ang nag-ulat. Parang ano yun Ano ba yan?
Talagang ipinagtanggol na, no? Sa bagay, sabi nga, blood is thicker than water. Kailangan ipagtunggol ang kuya. Oo, lahat ng kabutihan ay kanyang isiniwalat, isinambulat para po sa kapakanan ng Mindoreño. Pero meron po tayong nakakausap na public servant, mas maganda sana kung mismong yung GM ang nag-uulat sa taong bayan. O ano bang kinalaman ng governor doon? Bagay may pakialam. Kasi lugar ng kanyang nasasakupan, ano? Oo, ay kuya. Okay. Antabayan natin ang mga mangyayari pang kaganapan dito sa ating lalawigan, maging sa Ormeco, by next week. Nako, magkakaroon na naman ng reading yan. Ano kaya? Tataas, bababa. Sex bomb, kantahin nyo ang spaghetti. Kung tataas o bababa, nako, yan ang nakaka-nervyos. Ano? Antabayan na natin next week. Samantala, balikan naman natin ang Facebook page, si Congressman Arnan C. Panaligan. Siyempre, lagi natin babatiin itong mga yung mga maraming nagagawa at tumutulong sa ating programa. Yun ang totoo nun. Ang hindi natin batiin itong mga ito, yung iba yung nababati nga ng libre. Sige, ito na. Mula po sa Facebook page, si Congressman Arnan C. Panaligan, House of Representatives. Aguila Congressional Project, ito yung aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura. Construction completion of cover court in Barangay Suki, Calapan City. Pinasaya natin ang proyektong ito o pinasinayan ni Kong Arnan C. Panaligan ang proyektong ito kasama sina board members Josie Neria, Rona R.L. Liachon, Sangguniang Kabataan City Federation President Deo Lopez at mga opisyales ng Sangguniang Barangay. Ang pagbabasbas ay isinagawa ni Father Ed Pabella, SBD, Representative Arnan C. Panaligan. Ito yung Aguila Congressional Project, aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura, accomplishment, competence, performance. Yun. Ito na pala yung ating binabanggit na siya, no? Dr. Enya Marie Apostol. Oo. Siya pala ay nag-courtesy call ang bagong presidente ng Mindoro State University or MINSO, Dr. Enya Marie Apostol. Dr. Apostol has impressive academic and professional credential. I told her that MINSO should focus in offering science, technology, engineering, and health and allied medical courses and strengthen its core agricultural programs. I assure her of my support. Sinisiguro ni Congressman Arnan C. Panaligan na tutulungan niya. So, suportahan niya ang MINSO bilang siya ay isang kasapi ng Kongreso. Ayos pala. Naunahan na pala tayo. Pero na-report natin, last week pa ito, Last week pa natin binabati si Dr. Enya Marie Apostolo. Ang gandang madam. Madam, magkikita rin tayo. Kumustahin natin ang ating lalawigan sa nakalipas na pagbaha. Talaga naman yung ating wala namang bagyo pero ang ulan ay hindi tumigil itong mga nakalipas na araw. Talaga namang, kailan ba walang pasok? Nung Webes ng tanghali, kinansela na ang pasok ng ating pamahalaan, ng gobyerno at ng ibang sangay ng ating pamahalaan. Dahil nga sa nangyaring baha sa ating lalawigan. Alam nyo, nung mga panahon po ni
ni dating Governor dating Governor Boy Umali, dating Governor Afonso Boy Umali na ngayon po ay congressman ng 2nd District. Ang sabi niya po, pag nagkakaroon po ng press conference, pag kami po pinapatawag niya, ang ilang mamayag, hindi lang ilan, lahat ng mamayag na kakampi niya at buwabati ko sa kanya ay kanyang iniimbitahan. Walang pinipili rin si dating Governor Boy Umali. Oo. Lahat po ay sabi niya, maswerte po ang ating lalawigan, ang lalawigan ng Oriental Mindoro dahil lahat po ng mga dilubyo, bagyo, sakuna, anumang masamang nangyayari sa ating lalawigan ay hindi po nagaganap kasi nga po nagkakaroon po ng sama-samang pagdarasal. Magaling pong manalangin ng ating mga kababayang Mindoreño. Dapat talaga ganon. So pag nagdasal ka na ilayo ang lalawigan sa anumang sakuna, ay talagang pinakikinggan. Okay, bilib din nga ako kay Congressman Umali. Nung panahon niya, ilang termino siya? 3 terminong gobernador. Wala pong nangyaring itong kasalukuyang gobernador nananalangin naman. Ito si Governor Bonsalon, nananalangin naman. Kaya lang hindi ba parang hindi kaya ng panalangin yung panalangin ilayo man tayo sa anumang uri ng sakit karamdaman ng ating lalawigan talagang dumadapo pa rin pero nananalangin nananalangin ng ating Governor Bons meron siyang mga bersikulo pang ipinapahayag bago siya magsimula ng kanyang pananalita sa sa stage o any meeting o any press conference na nagaganap. Kailan ba huling nag-press con ng Governor Bons? So, nananalangin naman. May mga bersikulong sinasambit. Kaya lang, bakit kaya? Bakit kaya sa kabila ng pananalangin na yun ay hindi tayo makaligtas? Anong nangyari? Yun ang problema natin. Baka ewan lang. Pero importante, nanalangin tayo. Wala namang masama. Sabi nga, manalangin tayo kung ano man ang ating mga kahilingan ay bagamat nagtatagal, ngunit makakamtan yun. Ano ba yung ating napapanahong balita dito sa lungsod ng Calapan? Binabati muna pala natin. Si Ginoong Shane Anthony G. Arante, ito yung General Manager ng Supercat Prosperity Corporation. Naku sir, hindi pa tayo nagkakausap pala. Hindi pa kita napapasyaran. Kailangan kita yung puntahan ngayong linggong ito. At alam mo na. Ganyan din si Sir Nilo Nebra ng Starlight Ferry. Yung mga barkong yan talaga namang yan ang tumulong dito sa ating lalawigan nung tayo ay kinulang sa mga barko. Sila talaga. Kaya lang problema ngayon sa ating barko, sa ating pamasahe ay sobrang tataas na. Kailan kaya ito magagawa ng paraan na mapababa? Siyempre ang ating nung nakausap natin minsan si Bukal Bong Brucal, Bukal Bong Brucal na siya ang Committee Chair on Transportation. Yung pong pamasahe ng ganyan na taas ay ikukonsulta sa Marina. So wala namang pong tanggapan ng Marina dito sa lungsod ng Calapan, dito sa Oriental Mindoro. Manapay pupunta ka pa ng kabila. Kung sa Manila, doon sila gagawa ng hakbang. Siguro makikiusap na baguhin ang presyo ng pamasahe ng mga barko. Kasi yung kanilang presyo ng pamasahe ay noon pang pandemic. Siyempre, noong panahon ng pandemic, kakaunti pa ang naglalayag, kakaunti pa ang mga pasero dahil sa may limitasyon. Pero ngayon sobrang dami na po ng mga pasero. Baka naman magawang ipababa ang pamasahe sa barko. Ngunit, subalit, dapat ngayon po ay umpisa na namang tumataas
ang gasolina, ang diesel. So, parang lumalabo yung mangyayaring ganon. Anyway, atin pong muling kakapanayamin o kakausapin si Bukal Bong Brukal. Tunog na tunog, no? Bukal Bong Brukal ng unang distrito sa kanyang ikalawang termino. May isang termino pa pala, no? May isang termino pa si Bong Brukal kung inyong pagbibigyan at muling iaalala, edi makakatatlo. Oo, hindi man natin nakakausap ang mga taong ito ay parang nahagip lang ng ating puso't isipan. Kasi matagal na rin natin nakausap ito, hingi lang natin ang pagkakataon o presensya na sila ay makadaupang paladoli. Kasi ito pong sa sektor ng transportasyon talagang napakabigat po. Napakabigat na suungin ng ating mamayang Mindareño. Sa bagay, ako po ay hindi naman lumuluwas. Ay kaya yung mga taong palaging lumuluwas, oo, siyempre mabigat-bigat din ang pamasahe. Oo, yung pamasahe, lalo yung sasakyan na iluluwas mo. Yung sasakyan po, hindi pare-pares, maiba tayo. Yung pong mga sasakyan na iniluluwas ay hindi po pare-pares ang presyo ng barko. Bakit kaya? Dapat meron po kayong yung tama, yung pare-pares na pamasahe. At katulad nung Vios Toyota, yung sa niluwas dito, meron pong isang shipping company na 2,006. Then, meron another shipping company na 3,250. So, laki ng diferensya, no? 650. So, dapat po ay pare-parehas. Kung 2,6, 2,6. Yan nga problema po natin eh. Hindi tayo makapag-reklamo kundi idadaan po sa marina. Oo. Dapat yun ang tutukan. Yun ang tutukan ng ating mga sangguniang panlalawigan, sangguniang panlunsod ng ating Office of the Governor, Office of the City Mayor, para po, pag nagawa niya, malaking tulong yan at maraming matutuwa sa inyo bilang kayong public servant. Dito naman sa lungsod ng Calapan pa rin, sa sektor pa rin ng transportasyon, ng ating pong mga tricycle operators, drivers, kasi yung iba pa rin po, yung kanilang taripa. Sa taripa tayo. Taripa ng pamasahe. Yung iba, bakit daw anya ang taripa ng pamasahe nung taong 2022 pa? Hindi po nagpapalabas ng bagong taripa ang City Government of Calapan. Yung pong 2022 ay dati pa ay kay dating Mayor, ngayon Congressman Arnan C. Panaligan. So wala bang stand ang ating kasulukuyang Mayor ng Calapan? Magpalabas kayo. Kung magpapalabas kayo, dapat sarili nyo ng inisyatiba, sarili nyo ng perma. Bakit yung luma pang inilalabas nyong taripa? Anong ibig sabihin nun? Pag lumang taripa, ibig sabihin na ang sisisihin yung mga dati pang naglingkod sa lungsod ng Calapan. Dapat kung sino naglilingkod sa lungsod ng Calapan, kayo na magpapalabas ng tamang pamasahe, kayo na peperma. Hindi ka panipaniwala yan pagkaganyan. Mga giliw natin mga taga-subaybay. Di ba? May nakakausap po tayong mga tricycle drivers. Ay mapipilitan silang ilagay yun. Kahit ang taripa ay 2022 pa. Pero, kasi pag hindi mo nilagay, baka kayo magkaroon ng multa. Ano pa nga kailangan sa mga tricycle? Basurahan. Ano pa kailangan? Yung kanilang franchise number sa may bubungan. Bubungan ng tricycle, So, yung may mga bubong na sira na. So, yun. Sa ganyan paraan, dapat susunod din tayo mga tricycle drivers o operators. So, sila po ang dapat sundin. Sila kasi ang nakaupo dyan. Kaya lang yung ating binabanggit na taripa ay dapat kayo na ang pumerma. Kayo na nakaupo eh. Sino paniniwalaan nila? Yun nga, hindi nga paniniwalaan. Sinong sisisihin nila? Yan na tayo. Siyempre, sabihin, yari kay Congressman Arnan Pari, kay Mayor Arnan Paring taripa parang umiiwas pusoy ang ating City Government of Calapan, Hindi natin maintindihan. Ito po naman ating nasasambit ito lang po ay pawang katotohanan.
Sa kami, nakakausap tayong mga tricycle drivers. O, ano ba yan? Time check po muna tayo. Meron na po tayong 48 minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Ito pa rin po ang inyong nakasama, Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Third Saturday of the month. Ang bilis ng panahon, ano? Sabi nga, July 29 ay magsisimula na ang pasukan. Pero by July 22, sa Monday, yung pong ating ibang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Calapan ay magkakaroon na ng pasok sa panguna ng Holy Infant Academy. Dito po sa lungsod ng Calapan. Isang pribadong Catholic school. July 22, start na sila. Then July 29, yung iba namang paaralan. So, pangkalahatan na yan. So, yung ibang colleges ay merong magsisimula pa sa August. Ano ba yun? Hindi natin makita ang kalendaryo, malayo. 1, 2, 3, August 5 yun. August 5, magsisimula na. Yung ibang college level, yung ibang private college level. Salamat po sa patuloy na sumusubaybay. Meron po tayong ilan na bang followers tayo? 33,000 ba? O 44? Or 43? So, lahat po ng sumusubaybay, maraming salamat po. At meron na rin, kami po yung mapapunod nyo na rin po sa YouTube. Search MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. At siguradong lahat po ng programa dito ay inyong makikita. Masusubaybayan. Pwede naman po kayong bumate. Pwede naman. Pwede po. Walang imposible. Uy, kanino yun? Para sa isang politikin. Walang imposible. Lahat puro posible. Lahat puro posible. Pero ayaw ng media. May ayaw na sa media dito eh. Meron naman tuwan-tuwa pag napasyalan ka ng media. Sino nga yun? Uy, pinabati natin ang mayor ng Polo Oriental Mindoro. Sa pangunan ni Mayor Jennifer Mindanao Cruz or Ina Alegre ito. Natutuwa itong mayor na ito pag may pumupuntang media sa kanyang bayan. Ang bayang maganda. May magandang mayor. Mayor Jennifer Mindanao Cruz or Mayor Ina Alegre. Ano kaya? Kumusta na kayang ikalawang oil spill dito? Napabalitang meron na namang kaunting nakitang pagkalat ng langis sa baybaying karagatan sa bayan ng Pola. Hindi pa natin nakukumusta ang ating magandang mayor. Siguro bago matapos ang buwan ng Hulyo, magpaparamdam si Mayor Ina Alegre, Mayor Jennifer Mindanao Cruz. Sanay kasi ang tao sa Ina Alegre, pero maalin, parehas maganda eh. Jennifer Mindanao Cruz or Mayor Ina Alegre, parehas maganda. Magandang pangalan, magandang madam, magandang Pola. Nandun na lahat Parang nasa iyo ng lahat, madam Mayor Ina Alegre. Meron ka pang isang term, madam, tapusin mo yung ikatlo at huling termino mo. May kalaban ka ba? Sigurado yung mga ibang mayor dito may kalaban na siyempre. Maliban na lang doon sa mga magtatapos ang kanilang paglilingkod sa bayan ng San Teodoro. Si Mayor Salvador Boyd P. magtatapos na ang kanyang termino. Mayor Rocky D. Ilagan at sa kanyang MA, Municipal Administrator Madam Carmela Libiste, dating Gunoo, na dating naglingkod dito bilang City Councilor dito sa lungsod ng Calapan. Hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang termino at siya'y pumunta na sa bayan ng Puerto Galera at doon ang kanyang pamilya. At siya ngayon nga ang kasalukuyang Municipal Administrator ng bayan ng Puerto Galera. Again, the tourist destination ng ating lalawigan, ng ating bansa at ng iba't ibang bansa. Kilala ang Puerto Galera sa mga diving site. Ang dami dyan. Kasi tayo ay nadadaanan ng malalaking barko, ang ating karagatan, yung sa Verde Island. Kaya yung ating mga turista, pagpunta ng Puerto Galera, magdadiving na yung mga yan.
Kaya naman, kung maaari, huwag nyo nang sirain ang bayan ng Puerto Galera. Sari-sari naman itong mga kababayan nating nasa national agency. Talagang nakaabot tuloy sa national TV, national, balitang nasyonal. Hindi naman totoo. Buti sana kung meron. Babanatan nyo pa ng illegal gambling. Illegal gambling, iisang tao ang nahuli. Ano ba yan? Ano yun? Magbabaraha akong mag-isa? Magmamadyong akong mag-isa? Sus ko po. Wala naman akong pera. Puro mga chips. Meron mga chips na nakakain. Yung chippy chips yun. Sarap yun. Illegal gambling. Yung mga kasong maliliit na yun, dapat yun na ipinapaubay na sa ating mga kapulisan. Kapulisan ng Oriental Mindoro, kapulisan ng Calapan o Baco o Puerto Galera o sa pangunguna ng ating Provincial Director o Provincial Director ng PNP Oriental Mindoro Police Provincial Office. Dapat ganun. Ilang araw na lang matatapos na ang ating ilang buwan pa. August, September, July, August, September, patuloy pa rin kayong iniimbitahan ng Comerex na magparehistro o magparehistro sa kanilang tanggapan, yung mga magpalipat ng lugar, ng barangay, ayusin yung mga pangalan, yung correct spelling, at mamaya baka mamaya sisi kayo, hindi kayo makaboto, hindi nyo maiboto yung mga napupusuan, yung gustong kandidato. Kasi po, malapit na rin ang filing. October 1 to 8 ay filing na ng Certificate of Candidacy o yung mga kaibigan nating nais maglingkod, nais tahakin ang landas ng politika. Maganda, no? So, kailang nakapile muna, magparehistro muna. At pagkarehistro, di yun. Di magaling. At dito po sa lungsod ng Calapan, palagi natin sinasambit na ang botante noong nakaraang barangay Sangguniang Kabataan election noong 2023 ay umabot po sa 102,044 registered voters. So yun, 102. So madadagdagan pa yan. Sabihin natin umabot yan sa 120,000. Ang laki, ano? Ang laking botante niyan. 120,000 sa lungsod ng Calapan, sabihin natin 80% pa lang ang makaboto. So 96. Sabihin natin 90,000, 120, 90, sabihin natin 100,000 ang makaboto. Malaking pogi points 'yun para sa mga kandidato. Tayo po ay nagbubukit-kit, nagbubuklat po ng mga Bible verse mula po sa ating kasamang Nelson Badon Jr. Nakasama natin sa Jesus Be Lifted Up. Ito po. Hebreo 4, Kapitulo 4, versikulo 12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas sa alinmang espadang magkabila ang talim, tumatagos ito hanggat kaluluwa at espiritu at hanggat sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto, nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So ulitin natin, Hebreo 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim, tumatagos ito hanggat kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So yun, ang salita po ng Diyos ay talagang tatagos sa atin. Tatagos yan. Ano man ang ating kalooban, basta tayo ay nakarinig o binasa ng salita ng Diyos, yung matigas na puso, lalambot yan. Lalambot po yan, basta tayo makarinig ng salita ng Diyos. Wala namang masama. Lahat po ng nakasulat sa Biblia ay kabutihan. May mga pangungusap doon na
kung yun lang ang iyong titingnan, ay masama, pero may karugtong na kabutihan. So doon to ipopokus sa salitang kabutihan. Lahat po yan. Wala pong sinambit ang Biblia na puro masama. Lahat po ay pawang kabutihan. Sa atin po yan. Ang sa atin, mas maganda ay yun. Makinig tayo ng mabuti, isa puso natin, isa diwa. Lahat po ng salita ng Diyos ay ating namnamin. Basa-basahin. Yun, ganun lang. At siyempre, magtatapos na po ang ating programa. Binabati ko ng happy birthday ang ating Unico Iyo. Bukas, July 21, happy birthday, Joshua, ang aming third year college geodetic engineering na ginagabay ng Panginoon. Bukas, 20 ka na. After 2 years pa. After mo matapos ang iyong kurso, mag-asawa ka na. Di ba ganun yun? Pag nakatapos ang pag-aaral, may trabaho, mag-asawa ka na. Pero anyway, suportado siyempre ng magulang yan. Lahat po ng mga nais gawin ng ating anak ay sinusuportahan ng magulang. Lalo't ito ay sa kanyang ikabubuti. Di ba? Muli, aking pinapaalala, tayo pa yung magkape. Kape, araw-araw, pagising sa umaga, bago matulog, ito po yung kausapin ang Panginoon everyday. Yan po ang meaning ng kape. Di ba? Masarap magkape para po sa ikabubuti ng ating buhay, ikabubuti ng ating pamilya, tayo po ay magkape. Kausapin ang Panginoon everyday. So, wala na po tayong oras! Muli po, nagpapasalamat. Ito pang yung nakasama, Lino Amarillas Jr. sa programa Mga Balita at Impormasyon, 10 to 11 in the morning dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang araw po, mabuhay tayong lahat, and God bless.